Nagsisimula ang pelikula sa isang malawak at tigang na kapatagan kung saan ang isang lalaking nanginginig sa takot ay nagmamakaawa para sa kapatawaran. Ang nangingibabaw na figurang namumuno sa eksena ay si Beho, isang self-made na leader ng gang mula sa Jakarta. Ang lalaking kanyang bihag ay si Andy, na halatang sugatan dahil sa kanyang pinagdaanan. Sinimula ni Beho ang isang matinding sermon tungkol sa ambisyon, inihahambing ang pabaya at padalos-dales ng mga hangarin ni Andy sa karunungan ni Tama na nauunawaan ang kanyang sariling mga limitasyon, isang katangiang nagbigay sa kanya ng respeto ni Bangon. Ilang buwan ang nakalipas. Nabigyan si Andy ng munting pag-asa, ngunit pinili niyang makipag-alyansa kay Bangon sa halip na kay Beho. Habang tinatapos ni Beho ang kanyang talumpati tungkol sa ambisyon at sa mga kahihinatnan ng paglagpas sa sariling hangganan, malamig niyang inutusan ng kanyang kanang kamay na patayin si Andy. Lumipat ang salaysay sa isang hindi isiniwalat na lokasyon kung saan sina Rama, Bowo at Lieutenant Wayo ay nakaupo kasama sina Bunawar at dalawa nitong kasamahan. Si Bunawar, isang determinadong pulis, ay matatag sa kanyang misyon na papanagutin ang parehong mga tiwaling pulis at kriminal anuman ang maging kapalit nito. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga tauhan na dalhin si Bowo sa ospital upang mapagamot. Pagkaalis ni Bowo, ibinaling ni Bunawar ang kanyang atensyon kay Wayo at inutusan ng isa pa niyang kasamahan na patayin ito. Sa kabila ng desperadong pagsubok ni Rama na pigilan ang pangyayari, binaril si Wayo 4 na beses at bumagsak na walang buhay sa lupa. Sumiklab ang galit sa loob ni Rama habang hinarap niya si Bunawar, iginiit na may ebidensya siya na maaaring magpatunay laban kay Wayo. Gayunpaman, binaliwala ito ni Bunawar at ipinaliwanag na hindi sapat ang ebidensya at ang tiwaling unit ay isa lamang maliit na bahagi ng mas malawak na sistema. Binalaan niya si Rama na nasa panganib ang buhay nito at ang kaligtasan ng kanyang pamilya, at hinikayat siyang sumali sa isang undercover team na layong buwagin ang katiwalian sa pulisya. Kalaunan, nagluksa sina Rama at ang kanyang ama sa pagkamatay ni Andy, isang trahedyang tuluyang nagtulak kay Rama na tanggapin ang alok na proteksyon ni Bunawar. Bilang bahagi ng kasunduan, inilipat ang kanyang pamilya sa isang mas ligtas na lugar. Sa kanilang pagpupulong, ibinunyag ni Bunawar na si Beho ang may kagagawan sa pagkamatay ng kapatid ni Rama, ngunit alam na ni Rama ang katotohanan ito. Binalaan ni Bunawar si Rama na kung tatanggihan niya ang alok, hahabulin siya ni Reza at ng kanyang mga tauhan, pati ang kanyang pamilya. Inutusan niya si Rama na ituon ng pansin kina Bangon mula Indonesia at Goto mula Japan. Si Tama ay minsang nagsilbi kay Bangon bago ito bumagsak. Ang unang utos ni Bunawar ay mapalapit si Rama kay Yuko, ang anak ni Bangon na kasalukuyang nakakulong. Upang makuha ang tiwala ni Yuko, kailangan muna niyang saktan ang anak ng isang politiko na kaaway ni Yuko na magreresulta sa sarili niyang pagkakaaresto. Sumang-ayon si Rama at sinimulan ng misyon. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang sarili sa loob ng kulungan, nakaupo sa isang masikip na cubicle ng banyo, nang biglang may isang grupo ng mga lalaki ang marahas na nagtangkang sirain ang pinto. Isang mabangis na laban para sa kaligtasan ng sumunod. Kalaunan, sa oras ng tanghalian, habang sinusubukang kumain ni Rama sa isang mesa, nakasalubong niya si Yuko na lumapit sa kanya na may mapanuyang tawa at hawak ang isang kutsilyo. At kinilala ang pinsalang idinulot ni Rama sa kanyang kanang kamay na si Bemi. Itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ipinakilala ni Rama ang sarili bilang si Yuda. Nabighani si Yuko sa ipinakitang lakas ni Rama laban sa 15 tauhan niya, kaya inalok niya itong sumama sa kanyang panig kapalit ng proteksyon sa loob ng kulungan. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Rama at umalis. Kinabukasan, sa oras ng pagbisita, nakipagkita si Yuko kay Eika, isa sa mga tauhan ng kanyang ama. Iminungkahi ni Eika na dapat isaalang-alang ni Yuko ang dagdag na proteksyon dahil sa patuloy na banta sa kanyang buhay. Subalit ipinahayag ni Yuko ang kanyang interes sa bagong bilanggo na si Rama, na kilala niya bilang Yuda. Ipinaalam ni Eika na si Rama ay isang nobody lamang, walang koneksyon at may malinis na record. Samantala, nalaman ni Rama mula sa isa sa mga tauhan ni Bunawar na kailangan na niyang magsilbi ng 2 taon sa kulungan sa halip na ilang buwan lamang, dahil sa galit ng isang politiko. Isang araw sa bakuran ng kulungan, habang malakas ang buhos ng ulan, nagsisiksikan ng mga bilanggo upang magpainit. Napansin ni Rama ang mga bilanggo sa kabilang panig na palihim na nagsisinyasan habang nagpapasa ng isang improvised na kutsilyo, isang senyales ng papasimulang tensyon at posibleng panganib sa loob ng kulungan. Hindi nagtagal, nilapitan ni Bemi at ang dalawa niyang kasamahan si Yuko na nakaupo ilang pwesto ang layo, at sinimulan ng isang mabangis na pag-atake laban sa kanya. Gumanti si Rama at sinalakay ang mga ito. Tiniis ni Yuko ang sunod-sunod na suntok at habang halos mawala na siya ng malay sa lupa, lumapit si Bemi upang ibigay ang huling suntok. Sa sandali ng pag-awat, muling namagitan si Rama na iligtas si Yuko at muntik nang mapatay si Bemi sa proseso.
Gayunpaman, mabilis na pinatumba ng isang gwardya si Rama, ngunit hindi bago niya nakuha ang atensyon ni Yuko. Lumipas ang 2 taon at sa wakas ay nakalaya na si Rama mula sa kulungan. Paglabas niya, napansin niya ang isang wire na nakatago sa kanyang jacket at agad niya itong hinila palabas. Naghihintay sa kanya si Yuko na siyang nag-ayos ng kanyang maagang paglaya. Dinala ni Yuko si Rama upang makilala ang kanyang ama na si Bangon na nais personal na magpasalamat. Pagdating sa tirahan ni Bangon, nadatna ni Rama ang isang pagpupulong ni na Bangon at Goto kung saan tinatalakay nila ang lumalakas na impluensya ni Beho. Inutusan ni Bangon na masusing siyasatin ang kasuotan ni Rama. Nang walang makitang kaina-hinala, tinanggap niya si Rama sa kanilang hanay. Pagkatapos nito, binigyan si Rama ng bagong kasuotan at isang marangyang penthouse na kanyang titirhan. Habang ipinapakita ni Eika ang paligid ng penthouse, misteryoso niyang sinabi, nagmula tayo sa iisang mundo. Nang mag-isa na, nilakasan ni Rama ang musika at gumamit ng isang nakatago na SIM card upang tawagan si Bunawar. Galit niyang sinabi sa kanyang amo na muntik na siyang mapahamak dahil sa wire at iginiit na siya na ang mamamahala sa sarili niyang operasyon mula ngayon. Matapos ang tawag, kinontak ni Rama ang kanyang asawa at humiling na marinig ang boses ng kanilang anak kahit sandali lamang. Kinabukasan, bumisita sina Yuko, Rama, at 2 pang tauhan sa isang underground na pasilidad ng paggawa ng pelikula upang singilin ang bayad. Tumanggi ang leader na si Tapan na magbayad ng karagdagang 5,000 matapos mahuling nag-aangkat ng droga. Nang isa sa mga tauhan ni Tapan ay umabot sa ilalim ng mesa para sa isang nakatagong shotgun, mabilis na namagitan si Rama. Ikin-order niya si Tapan sa isang hiwalay na silid at walang awang binugbog, ngunit huminto bago pa man magbigay ng nakamamatay na suntok. Samantala, kinulit ni Yuko ang kanyang ama tungkol sa kung kailan siya maaaring bigyan ng mas mabibigat na responsibilidad sa loob ng organisasyon na nagpapahiwatig ng kanyang hangaring balang araw ay pumalit sa pamumuno. Tumugon si Bangon na hindi pa handa si Yuko para sa ganoong papel na nagdulot ng matinding pagkadismaya sa kanya. Nang gabing iyon sa isang club, nalasing si Yuko at sinimulang bastusin ang 2 babaeng empleyado. Matapos ang mainit na pagtatalo, namagitan si Rama at inutusan ng mga babae na umalis. Nang mag-isa na sila ni Yuko, sinubukan niyang tiyakin sa kanya na balang araw ay kikilalanin din ng kanyang ama ang kanyang halaga. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tumunog ang telepono ni Yuko at lumabas siya upang sagutin ang tawag. Sinamantala ni Rama ang pagkakataon at palihim na isinilid ang isang wire sa wallet ni Yuko. Samantala, nakipagkita si Bangon kay Prack Oso. Isa sa kanyang pinagkakatiwalaang hitman na nagkukunwaring isang pulubi. Iniabot ni Bangon kay Prack Oso ang isang sobre na naglalaman ng detalye ng bagong target. Kalaunan, makikita si Prack Oso na nakaupo sa gilid ng kalsada, may katabing itak habang matiyag ang hinihintay ang pagdating ng kanyang target. Naipit sa isang dead end, walang awang sinaksak ni Prack Oso ang lalaki gamit ang kanyang itak, matagumpay na natapos ang kanyang misyon. Isang gabi, nabunyag ang pagkakakilanlan ng misteryosong tagapagtangkilik ni Yuko, si Beho. Layunin ni Beho na udyukan ng isang digmaan sa pagitan ni Bangon at Goto upang pagkatapos ay maaga ang kontrol sa parehong teritoryo. Sa isang hapunan kasama si Yuko, bilang pagpapakita ng mabuting loob at paninindigan, iniharap niya kay Yuko ang 5 dating bilanggo, kabilang si Bemi. At hinayaang patayin silang lahat ni Yuko. Bago patayin si Bemi, napansin ni Yuko ang isang kakaibang tato sa kanyang pulsuhan. Sumulyap si Bemi kay Beho na nanatiling walang emosyon bago tuluyang tanggapin ang kanyang kapalaran. Habang pinapatay ni Yuko si Bemi nang hindi pinapansin ang anumang hinala tungkol sa tato, iginiit ni Beho na upang tunay na pabagsakin ang pamilya ni Bangon. Kailangan nilang alisin ang isang pinagkakatiwalaang miyembro at hindi lamang mga tauhang pananggalang. Nang questionin ni Yuko ang estratehiyang ito, buong kumpiyansang sinabi ni Beho na may iniisip na siyang tao sa labas. Hindi nila alam, buong atensiyong nakikinig si Rama sa kanilang pag-uusap at nasaksihan niya ang pakikipagkamay ni Yuko at Beho bago sila magkahiwalay na umalis. Nabigla si Rama sa nakagugulat na revelasyon ng bagong alyansa ni Yuko. At nag-aalab ang kanyang galit nang makilala niya ang lalaking responsable sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Sa isang tahimik na restaurant, nakasalubong ni Prack Oso ang kanyang dating asawa na mariing sinisi siya sa buhay na pinili niya bilang isang mamamatay tao. Sabik na makita ang kanyang anak, nakiusap siya kahit saglit lamang, ngunit mariin itong tumanggi na nag-iwan sa kanya ng matinding dalamhati. Kalaunan, nakatanggap si Prack Oso ng mensahe mula kay Yuko. Dahilan upang bigla siyang umalis sa restaurant. Nagkita sila sa isang club kung saan pinayuhan ni Prack Oso si Yuko na magtiyaga sa kanyang ama at ipinaalala na pareho silang may matinding ambisyon.
Nang lumayo si Yuko upang gumamit ng banyo, inilabas ni Prack Oso ang isang kwintas na may larawan ng kanyang anak at tinitigan ito ng may pananabik at pagkalugmok. Bigla niyang napansin na wala na ang mga tao sa paligid. Bumukas ng marahas ang mga pinto at isang grupo ng mga lalaki. Malinaw na mga tauhan ni Beho ang sumugod at umatake sa kanya. Habang nagmamadaling lumabas si Yuko upang masaksihan ang kaguluhan, parehong nakita nila ni Prack Oso ang asasin ni Beho na nakasandal sa isang sasakyan sa kabilang kalsada habang si Beho ay nakaupo sa loob nito. Isang nakapanlulumong pagkaunawa ang bumalot kay Prack Oso, ipinagkanulo siya ni Yuko at hinayaang planuhin ni Beho ang kanyang kamatayan. Tinatanggap ang kanyang kapalaran, mahigpit niyang hinawakan ng kwintas sa huling pagkakataon, kumukuha ng lakas mula sa larawan ng kanyang anak. Lumapit ang asasin at tinapos ang kanyang buhay. Samantala, sa punong tanggapan ni Bangon, gumawa si Yoko ng kwento na si Prack Oso ay pinatay ng mga tauhan ni Goto mula Japan. Humingi siya ng paghihiganti sa kanyang ama, ngunit tumanggi si Bangon, ayaw isugal ang marupok na kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Dumating si Rama at inatas ang pakalmayan si Yuko, ngunit sa kabila ng kanyang pagsisikap ay nabigo siya. Hindi nagpadaig, kinontak ni Yuko si Beho at inutusan itong ipagpatuloy ang kanilang plano, binabaliwala ang pagtutol ni Bangon. Pagkatapos nito, iniutos ni Beho sa kanyang tatlong asasin. Ang pumatay kay Prack Oso, si Baseball Batman, at si Hammer Girl, na tugisin ng mga tiyak na target sa loob ng pamilya ni Goto. Sa isang nakagigimbal na eksena, brutal na binugbog ng asasin ang kanyang target sa isang bukid habang malamig na pinapanood ni Beho ang pagmamakaawa nito. Samantala, pinaslang ni Hammer Girl ang kanyang target sa isang tren na puno ng 10 gangster ni Goto nang may walang awang husay. Sa ibang lugar, ginamit ni Baseball Batman ang kanyang pamalo upang pagpapatayin ang mga tauhan ni Goto bago harapin ang kanyang tunay na target. Bumalik ang salaysay kay Rama na sumakay ng taxi upang bumalik sa punong tanggapan ni Bangon. Sa una ay tila kalmado ang paligid hanggang sa tambangan ng isang grupo ng mga salarin ang sasakyan at mapatay ang driver. Muntik nang mamatay si Rama ngunit nakatakas siya at tumakbo papasok sa isang malapit na restaurant kung saan nakipaglaban siya ng mabangis laban sa maraming umaatake. Pagkatapos ng labanan, napansin niya na ang isa sa kanila ay may suot na police identification na nagbunyag na ang mga umatake ay mga tiwaling pulis na nagtatrabaho para kay Reza. Sa isang mahalagang pagpupulong ni Bangon at Goto, napilitan ng dalawang leader na alinman ay ayusin ang kanilang tigil putukan o buwagin ang tanika nilang pamilya sa pamamagitan ng dahas. Pumayag si Bangon na akuin ang buong responsibilidad sa mga ginawa ng kanyang anak, bagay na ikinagalit ni Yuko. Nang bumalik si Rama sa kanyang penthouse upang gamutin ang kanyang mga sugat, galit niyang tinawagan ang kanyang amo at hiniling na siya ay alisin na sa operasyon. Nag-atubili ang kanyang amo at iginiit na hindi pa tapos ang misyon. Sa matinding pagkadismaya, ibinaba ni Rama ang tawag, na pagtantong lalo pang naging komplikado ang kanyang tungkulin. Maya-maya, agarang tinawagan ng assistant ni Bangon si Rama upang magpunta agad sa bahay ni Bangon. Inutusan ni Bangon si Eika na maghanda para sa isang pagpupulong kung saan balak niyang ibenta ang kanyang lupa kina Goto at sa kanyang pamilya. Biglang sumugod si Beho at ang kanyang mga tauhan upang harapin si Bangon. Umiiyak na nakiusap si Yuko sa kapatawaran ng kanyang ama. Sa bugso ng galit, bumunot siya ng baril at binaril si Bangon hanggang sa mamatay. Inagaw ni Beho ang baril mula kay Yuko at naghanda na ring patayin si Eika, ngunit dumating si Rama sa tamang oras upang labanan ang mga tauhan ni Beho at iligtas ang buhay ni Eika. Sa isang nakababahalang pangyayari, madaling napabagsak ng asasin si Rama. Dahilan upang utusan ni Beho ang kanyang mga tauhan na dalhin siya. Habang umaandar ang sasakyan, natagpuan ni Rama ang sarili na naipit sa gitna nito habang si Eika ay humahabol sa kanila sa isang desperadong paghabol. Sa loob ng sasakyan, sumiklab ang kaguluhan habang nagsimula ang isang mabangis na sagupaan. Matapang na lumaban si Eika, napabagsak ang ilan sa mga tauhan ni Beho, ngunit nagtamo rin ng mga sugat sa proseso. Samantala, sinamantala ni Rama ang pagkakataon. Binuksan ng trunk at tumalon sa sasakyan ni Eika, kasabay ng bumangga ang isang truck sa kanilang mga humahabol na nagpadala sa kanila sa pagbagsak. Samantala, sa opisina ni Goto, nagdulot ng matinding galit ang balita ng pagkamatay ni Bangon at pagtataksil ni Reza. Galit na galit sa pakikialam ni Beho, iginiit ni Goto na patayin agad si Beho. Habang naghahanda siyang ipahayag ang kanyang mga hinaing tungkol kay Reza. Ang kanyang tagasali na si Ryuichi ay nagbunyag ng nakakagulat na pangyayari, pinatay si Bangon ni Yuko na nakipagsabuhatan kay Beho at si Reza ay kasalukuyang kasama nila. Nag-alala sa traidor na alyansang ito, nagpasya si Goto na gumawa ng matinding aksyon.
Idineklara niya ang digmaan laban kina Beho at Reza at iginiit na lahat ng may koneksyon sa kanila, kabilang sina Beho, Yuko, Reza, at ang kanilang gang, ay dapat alisin ngayong gabi rin. Sa isang liblib na lugar, huminto si Eika at ipinagtapat kay Rama na alam niyang undercover cop siya at inamin na siya rin ay ganoon. Dumudugo mula sa kanyang mga sugat, binalaan ni Eika si Rama na ang tanging paraan upang matapos ang labanan ay patayin ang lahat ng kasangkot ng sabay-sabay. Kung mabibigo si Rama, habang buhay siyang hahabulin. Matapos ibahagi ang mahalagang kaalaman, bumaba si Eika sa sasakyan at tahimik na pumanaw dahil sa kanyang mga sugat. Pagkatapos ng kanilang nakakatakot na karanasan, tinawagan ni Rama si Bunawar upang alamin ang kalagayan ni Eika. Ngunit mariing pinagalitan siya ni Bunawar dahil sa maling impormasyon na ikinamatay ng 10 matuwid na opisyal at sa pagsuway sa utos. Binanggit ang pagkamatay ng komisyoner, iginiit ni Rama kay Bunawar na tiyakin ang kaligtasan ng kanyang pamilya bago siya tuluyang magmadali sa paghahanap ng katarungan. Samantala, sa isang banyo, nanginginig at nililinis ni Yuko ang kanyang sarili. Nahihirapang tanggapin ang katotohanang hindi niya kailanman ganap na malilinis ang dugo sa kanyang mga kamay matapos patayin ang sariling ama. Gayunpaman, nasira ang kanyang sandali ng pagmumuni-muni nang matuklasan niya ang isang bag na nakatago sa kanyang wallet na nagpatunay na may undercover cop sa kanilang paligid. Bumalik siya sa mesa kung saan nakaupo sina Reza at Beho, nananatiling tahimik sa buong pag-uusap. Biglang pumasok ang isa sa mga tauhan ni Beho na may nakakabiglang balita. Nakatakas si Rama mula sa kustodiya at nasa loob na ng gusali. Agad iniutos ni Beho sa kanyang mga top assassins na habulin siya. Habang umiikot ang kaguluhan, aksidenteng nahulog ni Beho ang kanyang baston. Tumingin si Yuko pababa at napansin ang isang pamilyar na tato na nakilala niya sa pulso ng isang bilanggo na kanyang pinatay. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yuko na si Beho ang nasa likod ng tangkang pagpatay sa kanya sa bilangguan. Pumailan lang ang katahimikan hanggang sa pumasok si Rama at mabilis na pinatay ang dalawang gwardya. Mabilis na kumilos si Beho, kinuha ang isang shotgun at iniabot kay Reza. Gayunpaman, naagapan nito ni Yuko at pinatay silang dalawa. Sa biglang pangyayari, nagsimulang barilin ni Yuko si Rama, ngunit kumilos ang matatag si Rama at pinatay siya. Sa pagkamatay ni Beho, Reza, at Yuko, lumabas si Rama sa silid habang papalapit si Bunawar sa lugar. Pagkatapos, bumalik siya sa loob ng warehouse kung saan naghihintay sa kanya sina Keiichi at ang kanyang mga tauhan sa entrada. The Raid 2 ay hindi lang basta action movie, isa itong matapang at madilim na kwento tungkol sa krimen, paghihiganti, at survival. Mas pinalawak nito ang mundo ng unang pelikula na may mas malalim na kwento at mas brutal na laban. Ang fight choreography ay halos perpekto realistic, mabilis, at ramdam ang bawat suntok. Hindi ito para sa mahihina ang loob. Pero para sa mga tunay na action fans, isa itong solid at unforgettable na pelikula. At yan ang ating maikling review ng The Raid 2. Isa itong pelikulang nagpapatunay na kayang tapatan ng Asian cinema ang pinakamahusay pagdating sa action at intensity. Kung napanood mo na ito, ibahagi ang opinion mo sa comments. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Real Asia Talk para